our message is still on Peter. Marami po sa atin na ituro si Peter. And this is entitled, A More Sure Word of Prophecy. Sabihin nga po natin yan. Ayan, mas malakas. Ayan, a more sure word of prophecy. Alam niyo po, sa araw-araw, marami po tayo nababalitaan, di ba? Magbukas ka lang ng inyong cellphone, marami na kayong balita matatanggap, pero di tayo sure kung ito ay totoo, di ba? So bukod sa mga balita, andyan na rin po ang mga teachings, false teachings, at meron din naman pong tama, and that is why I invited Pastor June to clarify a lot of things because ang dami pong nakalutang sa social media ngayon, no? And as a believer, sometimes hindi mo malaman, tama ba to? Totoo ba to? Di ba? Minsan nakaka-confuse. So that is the reason why I invited Pastor June. And I do believe na tayo po ay na-bless. Na-bless po ba tayo? Amen. Ang dami pong mga verses doon, scripture po, that would prove about yung katuruan nila na hindi daw parehas ang mensahe ni Paul and Peter, right? Pinabulaan po natin yon by the verses. Iisa lang po ang gospel of grace. And it's the same message that Paul and Peter taught. May nagtuturo din po kasi na ang water baptism, sino dito na water baptized na? Taas ang kamay? Sabi nila, hindi nyo daw dapat ginawa yan. Pang mga Hudyo lang daw po yan. So, nakita rin na natin by scripture that we, Gentiles, before, tayo po yung kinoconsider na Gentiles, ay dapat magpa-water baptize, no? Hindi po yan requirement to be saved, but as Jesus commanded it, so we are able to do it, so gawin po natin, wala pong problema doon. Alright? At marami pa hong verses na binigay si Pastor June, no? So sa mundong ito, marami pong mga balita, maraming mga mga teachings na kailangan tiyak tayo, no? And that's why we have the scripture. Thank God for a more sure word of prophecy. Otherwise, we will put action to that. Pag naisip mo na, ay, hindi na pala kailangan magpa-water baptize, kaya pala hindi ako nagpapa-water baptize eh. Mali naman pala yan, di ba? So, yun, it will affect your decisions, it will affect your actions, no? Kaya naman po, pag tayo po, may nakikita sa social media, ang dami natin, di ba? Mahilig tayo mag-share. Kasi sabi nga, sharing is caring, di ba? Kaya nagsishare tayo. Alam ko naman po, mga puso nyo, gusto nyo mag-share ng word, di ba? Kaya lang minsan, basahin po muna mabuti yung sinishare nyo, o kaya ay pakinggan nyo po muna mabuti. Tama ba to? Scriptural ba to? Kasi hindi ho lahat na nagtuturo ay tama, no? So, paminsan-minsan, pag nakikita ko na may mga maling ganon, ako naman po, kinokorek ko in a very nice way. Sabi ko, wag natin i-post to kasi hindi ho tama ang tinuturo niyan. Bakit po? Hindi lang kasi tayo ang nagbabasa, no? Marami po ang pwedeng maapektuhan sa mga maling katuruan na minsan sinishare natin. So, double check lang po. Pinaka-best na pwedeng i-share online, pag hindi kayo sigurado, is the verse itself. Sabihin natin lahat, the verse itself. Ayun, yung verse na lang, di ba? Hindi yung basta turo lang or basta opinion lang ng isang tao, no? Dahil marami pong pandaraya sa internet ngayon, no? And just this week, may nakita akong post sa TikTok, sabi daw, namatay na daw yung artista. So, hindi ko na babanggitin kasi sabi ko, ano ba namang klaseng balita? So, ako naman, totoo ba to? So, ang ginawa ko, hindi ko muna shinare. Huwag ka agad share, di ba? Mag-research muna tayo. Tingnan natin, may ebidensya ba? Nasa balita ba na news talaga ng Philippines? Ganyan. Do your research before you just share. Okay? So, para lang po makakuha siya ng views, sinabi niya na patay na tong artista na to. Sabi ko, napakababaw naman ng kaligayahan nito. No? Ipopromote mo na patay na yung artista, magkaroon ka lang ng views. No? So, ganyan na po ang mundo na ating ginagalawan. No? So, alamin nyo, sino ba ang nag-post? Isang tao lang ba ang nagsasabi? O totoo na ba to dahil this is public? No? Research muna bago mag-share. May ebidensya ba? Sabihin natin lahat, may ebidensya ba?
Ayan. So, evidence is so important, no? So, ganyan din po sa mga alok-alok sa atin sa buhay. Sabihin sa'yo ng isang nag-aalok, oh, mag-invest ka sa negosyo na to, garantisado, magiging milyonaryo ka. Okay. Takbo, di ba? Tumakbo ka na kagad. Wala pong garantisadong negosyo. Amen? Hindi po totoo na pag nag-invest ka ay sigurado na ikaw ay yayaman, no? Alam naman natin na ang negosyo po o trabaho, yan po ay sa biyaya ng Diyos, bibigyan ka ng lakas, ng talino para mapabuti ang iyong negosyo. Amen po ba? Pero pag ginaran siya sa'yo, takbo ka na. Wala pong garantisado na negosyo, no? O nakita. No? So, kailangan po natin ng mga evidence. Maging sa ating faith, sa ating pananampalataya, no? Hindi ho basta-basta naniniwala. Akala kasi nung iba, yung faith natin, by faith lang yan. Maski walang ebidensya, no? By faith. But faith is the evidence. Faith is the evidence of things not seen. Where does our faith come from? The Word. So the Word itself, the Word of God, is your evidence. Sabihin nga natin, the Word of God, the Scripture, is my evidence. Amen? So ang ating pong pananampalataya ay hindi po baseless. Ito po ay may ebidensya at makikita po natin yan as we hear Peter today. Okay? So, let's go to 2 Peter 1:16 to 21. Ang sabi ni Peter, ito mga binabalita namin sa inyo, sabi niya, "For we have not followed cunningly devised fables." Hindi lang to fables, hindi to gawa-gawa lang. When we made known unto you the power, patungkol sa power ng ating Panginoon, and coming of our Lord Jesus Christ. Pero ano daw to? Ano daw yung mga sinasabi nila Peter? But sila mismo, we were eyewitnesses of His majesty. Sabihin natin lahat, eyewitnesses. Ano yung sabihin ng eyewitness sa Tagalog? Saksi. Saksi daw po si Peter mismo. Hindi lang siya, kundi yung 12 disciples. Saksi sila sa majesty or sa kaluwalhatian din ng ating Diyos. No? For He received from God the Father, Jesus received from God the Father, honor and glory when there came such a voice to Him, to Jesus, from the excellent glory. Ang sabi po ng boses na narinig nila, sila mismo o nakarinig, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And this voice which came from heaven, we heard. Sabi ni Peter, narinig namin. Hindi to chismis lang. Hindi to ipinasa lang sa amin. Narinig ng tenga namin. Alright? When we were with Him, kasama kami, present kami, where? In the Holy Mount. This is the Mount of Transfiguration. No? So kung pupunta po kayo sa Israel, makikita niyo po yung Mount of Transfiguration. Ganyan-ganyan po itsura. Pag nakapunta kayo sa Israel, yan po ang itsura ng Mount of Transfiguration. Diyan po nakita ni Peter, James, and John yung transfiguration ni Jesus. Alright? Ano po ang naging itsura ni Jesus? Para siyang araw. Can you imagine? Yung mukha niya parang araw, and then yung buong katawan niya parang liwanag, no? Yung kanyang kasuotan. So, sabi po ni Peter, we have also a more sure word of prophecy. So, bagamat nakita ng aming mata, bagamat narinig ng aming tenga, ang boses mismo at nandun kami, mismo ng Diyos, meron din tayong sure word or a more sure word. Sabihin natin lahat, a more sure word. A more sure word of prophecy. Okay? Ang sabi pa niya dito, whereunto you do well, sabi mo sa katabi mo, you do well, that you take heed. Yun daw ang bigyan natin ng atensyon. Yun daw ang bigyan natin ng focus, no? At pakinggan natin parang isang liwanag, no? You take heed as unto a light. Like a light that shines in a dark place. Because the truth is, brothers and sisters, we are living in a very dark place. Can you agree? Madilim itong mundo na to, no? And the world is getting darker and darker. It's under the sway, wag na kayong malito pa.
ang buong mundo po is under the sway of the wicked one. Puro kasinungalingan po ang kanyang sinasabi, no? At binabalot po niya ng kasinungalingan ng mundo. Okay? So, yung katotohanan, binabaluktot, as evident na po ngayon. Ang tama ngayon, ang tama dati, mali na ngayon. Ang mali dati, ngayon, tama na. Okay? Ganun na po ang mundo ngayon, no? At sabi niya, mag-focus tayo dito. We take heed when? Until the day dawn. Okay? And the day star, who is Jesus, that is Jesus, arise in your hearts. So mamaya, intindihin po natin ibig sabihin niya, no? But ang ibig sabihin po ni Peter, pay attention to the scripture. Hanggang maging revelation yan sa inyo. Hanggang si Jesus mismo ang maglilisilbing liwanag sa inyo, no? Through the Word of God, we have a light to our path, a lamp unto our feet, no? Nagkakaroon po ng liwanag sa madilim na mundo na meron tayo ngayon. Amen po ba? The world is really getting darker and darker, and how blessed you are that you have the Word of God that is like a lamp to your feet, a light to your path. Amen? Otherwise, hindi mo na alam kung anong totoo. Hindi mo na alam kung anong tunay. Amen? Malilito ka na. But praise God, we have the Word of God. Kaya si Peter po, bagamat siya po ay nagkaroon ng, front row seat, ika nga, na experience by seeing Jesus in His glory, by hearing the voice of God, and yet, sabi niya, we have a more sure word, right, of prophecy. Saan ka pupunta? Sa Word of God. Sa Scripture. Right? Because the Word of God does not pass. It never changes. Amen? So, sabi po dito ni Peter, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Ayan. So akala ko nun, paano yun? Hindi pwedeng private interpretation. Bakit yung mga nagtuturo, kanya-kanyang private interpretation? Ang sinasabi ni Peter dito, yung mga prophecy sa Scripture, hindi yung mga sinabi ng mga pastor, yung prophecy sa Scripture is of no private interpretation. Iniiba niya. Hindi niya sinasabi yung, ang tao naman talaga may kanya-kanyang interpretasyon maski saan ka pumunta, di ba? Kung gano'ng kadaming tao, pwede rin gano'ng kadaming interpretation. Pero ang tinutukoy niya, yung prophecy of the Scripture, itong binabasa natin sa Bible, hindi yan galing sa private interpretation. Alright? Saan galing? Ang sabi po dito, for the prophecy came not in old time by the will of man. Yung mga sinulat po nila Isaiah, nila Nehemiah, hindi po yan, galing lang sa kanilang kalooban. Tinitiyak po sa atin ni Peter, hindi yan galing sa kalooban lang nila. Hindi yan galing sa interpretasyon lang nila. But, galing saan? Holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Amen po ba? Malinaw po ba yon? So, yes, people do have different interpretation. Hindi ho naman natin magpagkakailayan, di ba? Nakarinig na tayo ng ibang interpretation per verse. Kaya lang, ibahin nyo ang prophecy sa Scripture. Hindi yan by private interpretation. Are you getting this? Hindi yan by their own will. It is by the holy men of God, and they spake as the Holy Spirit moved them. Okay? So, holy men of God moved by the Holy Spirit. Kaya sabi ni Peter, tumuon kayo, fix your eyes, heed, amen, what? The prophecy in the Scripture. We have a more sure word of prophecy. Okay? So sabi niya, kami naman ay hindi nag-iimbento. Kami ay eyewitness. Sabihin natin lahat, saksi. Ayan, saksi po si Peter, si James, at si John. At naikwento nga niya po kung ano po yung nasaksihan nila, yung kaluwalhatian ni Jesus Christ. No? And yet, sabi niya, though saksi ako, pero meron pa rin more sure word. Are you seeing that? Sabi niya, kumbaga by experience, na-experience ko na, pero mas tiyak pa rin ang Scripture. Okay?
So, bakit? So, si Peter, saksi, nakita nila yung sa Mount of Transfiguration, alright? Sa Matthew 17:2, please refer to that. That's the whole account of Jesus looking like the sun, as bright as the sun, okay? Hindi looking like the sun, pero as bright as the sun, and yung clothes niya po as white as light. Yun po nakita nilang transfiguration, no? And it was God Himself, boses ng Diyos. Hindi lang boses ng anghel ang narinig nila. Boses mismo ng Diyos ang narinig nila. This is my beloved Son. So, dun pa lang pwede na tayong masigurado, no? Na merong ama, merong anak. Di ba? Kasi may mga katuruan, walang anak, may ama lang. Di ba? Iba-iba po nga ang interpretasyon eh. Pero ang Diyos na mismo nagsalita, merong anak. And this is my beloved Son. And hindi lang basta beloved Son, in whom I am well pleased. So hindi to rebellious, alright? Pero ako'y nalulugod sa Kanya. So kila Peter, wala po silang doubt of the true identity of Jesus Christ. Tandaan nyo, may ama, may anak. Sa iba kasing mga katuruan, may ama lang, walang anak. Di ba? Ang dami po katuruan eh. Pero ito po, scripture na po ang nagsasalita para sa atin. Okay? What else? Jesus is not just a rabbi. Jesus is not just man, but He is the Son of God. Amen? That is so important. So important. Bakit? Kasi nilalagak natin ang pananampalataya natin sa Kanya. Di ba? Kung tao lang pala, katulad ng mga tinuturo ng iba, tao lang siya, propeta lang yan. Hindi yan anak ng Diyos. Oy, bakit mo ilalagak ang pananampalataya mo sa Kanya? Hindi naman pala siya Diyos. Hindi naman pala siya anak ng Diyos. Amen? So this is so important. Those few words that God spoke Himself is so important. Malinaw na malinaw po yan. Okay? So not only did they see, but Peter, James, and John heard the audible voice of God sa Mount of Transfiguration. God spoke to them with an audible voice. Okay? So please refer to Matthew 17. Please take that down in chapter 17, 1 to 6. No? Kung saan doon, nakita niya si Moses, si Jesus, and si Elijah. And Jesus was shining like the sun, and they heard the voice of God. So, paano ito makakalimutan ni Peter? Paano niya makakalimutan? Saksi siya, di ba? Napakalaki pong ebidensya na po na saksi si Peter. That is one of the best evidences that you can get. Personal witness, no? Hindi yung kwento lang. Alam niyo naman ang kwento, nagbabago. Di ba? Mag-pass the message lang tayo ngayon. Sa pangalawa pa lang, iba na ang storya. Sino nakapaglaro na ng ganong laro? Di ba? Yung pasahan ng mensahe. Pangalawa pa lang, mali na eh. Sabi ko, nakakatawa. Ang sarap lang panoorin kasi it tells you the truth that, hindi pwede talaga ibatay lang sa sinabi ng tao eh. Ang labo eh. Dumadagdag ang storya eh. Di ba? Kakakasal pa lang, dun sa pangatlo pa lang, may anak na. Di ba? Naiba na yung storya. So, nadadagdagan ang chismis. Chismis na. Unang salin pa lang, chismis na. No? So, in spite of the fact that saksi si Peter, right? Saksi si James, pero nakita po natin, when Jesus was crucified, asa na sila? Hindi ba alam ni Peter na anak siya ng Diyos? So dapat nandun na lang siya, no? Naiwan na lang siya sa paanan ng krus. Pero hindi po good enough ang experience. Ito pa ang sinasabi sa atin ni Peter. Totoong saksi siya. Pero my experience is not a good enough basis for you and I to believe in Jesus Christ. Right? Hindi yan enough. No? Pero merong mas matibay dyan. Ano yon? A more sure word of prophecy. Which, according to Peter, will be good. Sabihin natin, it will be good. It will be good if you heed them. You pay attention to it. Hindi yung basta experience lang. Madaming experience ang tao. Pero ang totoo,
Sa totoo lang, minsan di natin alam, nananaginip lang ba tong tao na to? Baka naman may nainom lang siyang gamot. Di ba? Minsan, di mo alam. Minsan hyper masyado yung tao kung ano nakikita. Di ba? O baka may pinagdadaanan lang tong tao na to. So sabi ni Peter, maski na ako na mismo nagsasabi sa inyo, nakita ng 2 mata ko, narinig ng 2 tenga ko. Hindi lang ako, 3 kami. Pero meron pa rin a more sure word of prophecy. Amen? Which we will do good if we heed them. So, ang short message, always refer to the scripture, not your experiences. Your experiences are good, but we need cash. Ay, hindi pala we need cash. We need the scripture. Amen po ba? We need the scripture. Yan ang patunay. Kapag yung experience mo hindi nag-align sa scripture, itapon mo yung experience mo. Pag yung feelings mo hindi nag-align sa scripture, tapon mo yung feelings mo. Hindi totoo yan. Di ba minsan gigising ka, feeling ko, hindi pa ako pinapatawad ni Lord. Itapon mo yan. Bakit? As far as the word is concerned, the word of God says, we are forgiven of all our sins. Amen? Minsan feeling mo, gigising ka, parang hindi ako Christian. Kasi may nagawa ako eh. Okay? Parang iniwan na ako ng Holy Spirit. Tapon mo na yan. Hindi totoo yan. Ang sabi ng Holy Spirit, I will never leave you. I will never forsake you. Amen? Yun ang totoo. Hindi pwede experience. Hindi pwede filingera lang. Amen? Base it on Scripture. Kaya ang sabi dito, we have a more sure word of prophecy. And it's referring to the Scripture, the Word of God. Amen po ba? Okay, praise God. Come on, let's bless the Lord. Salamat sa Scripture. Hindi pwede feelings. Nako, ang hirap ng feelings, di ba? Malilito ka pag sa feelings ka nag-base ng iyong kaligtasan, ng iyong relationship with the Lord Jesus Christ. No? So the Scripture speaks of Jesus. So pay attention to the Scripture so that you will not be scammed. Ang dami na pong scammer. Amen po ba? Scam by false teachers. No? So, ang dami nila. So alin dyan ang pakikinggan mo? Balik po tayo sa Scripture. Alam nyo, experience ko to mismo Pagkausap ko, yung nagtuturo ng mali, sa unang pakinig, parang tama sila eh. Pag hindi nyo tinapatan ng salita ng Diyos, pwede kang maniwala sa kanila. So, pag kunwari may nagtuturo sa inyo, no, ganito sasabihin nila, hindi mo na kailangan pa-baptize, noon pa yan. So, syempre, isipin mo, nga, noon pa yan, no? Tsaka may gagamitin silang word, transition yan, transition. Oh, transition. Ano nga ba spelling nun? Ganun, di ba? Kasi minsan nalilito ka na eh. Parang maganda kasi pinag-aralan nila yon. So, ikaw naman, okay. Alam mo, sabi sa kanila, pag sinabi nila, ikaw, tingin mo, naniniwala, sabi mo, sandali mag-aaral muna ako. Magpa-pray ako sa Holy Spirit para tulungan akong intindihin to. Huwag kayong amen ng amen. Alright? Kasi pag pinakikinggan nyo sila, parang tama. Kasi syempre, pinag-aralan nila yon kung paano nila sasabihin, di ba? Pag wala kang scripture sa harapan nyo, huwag muna kayong mag-amen. Sabi mo, sandali, mag-aaral ako, hingin ko tulong ng Holy Spirit. Alright? So, tinuturuan ko po kayo para at least pag may nag-share sa inyo, dahil talamak po. Hindi po maaalerto ang mga bishops and mga head senior pastors kung hindi po ito kalat sa social media. Okay? And as pastors, we are on red alert. We really need to protect the sheep. Alam nga naman nakikita na namin yung mga gumagala-gala na wolves or goats na nangnunuwag. Diba? Gaganyan lang kami. Okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ho pa pwede. Para kaming mga walang silbing mga shepherd. Amen po ba? We really need to do our part. So, kung paulit-ulit man ito, this is for your safety and for your protection. Mahal na mahal namin kayo. Amen? As the Lord loves you all. Palakpakan natin ang Panginoon. Alright, so pay attention to the scripture and you will see clearly kung tama or mali ang kanilang sinasabi. Okay? So as we pay attention to the Word of God, it is like a lamp that shines in a dark world. Talaga pong napaka-dark, maski Word of God natin, twist pa.
Can you imagine? Word of God na ititwist pa nila. Hindi pa babanggitin yung mga scripture that proves that there is water baptism for Gentiles. Alright? Hanapin nila yung mga hindi sinabi at yun ang sasabihin. Okay? At ang sabi po dito, just focus on the scripture, the word of God, until the day dawns in your heart. Ano yung sabihin nun? Until magkaroon ka ng revelation. Magkaroon ka ng rhema word na mismo ang Holy Spirit ang nangusap sa'yo. Tandaan po natin, the scripture is not man-made. It is God-made. That's why the one who can reveal this to you is the Holy Spirit. Amen? That's why even right now, as I'm speaking to you the words, you are just hearing my words. Pero ang nagpapaintindi sa inyo niyan, the Holy Spirit. He is at work even right now. He is the one teaching you, making you understand. Alright? So hindi po ako'y boses lamang. Boses lang po ako. But the Holy Spirit, alright, is the one that gives life to the words. Okay? The scripture is not man-made, it is God-breathed. Ito pong naririnig nyo na binabanggit kong scripture ay ito po'y God-breathed. Kaya it needs the revelation by the Holy Spirit. Alright? Now, hindi ho aral lang ng aral. Tama po mag-aral, pero kung wala naman ang Holy Spirit, sayang lang ang aral. Ang gagana lang sa inyo, logic, pang-unawa ng tao. Pero hindi po yan naiintindihan sa pang-unawa ng tao lamang. Kailangan may banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Because this is God-breathed. Actually, ako naiintindihan ko po talaga na sa unang basa, pangalawang basa, hindi mo kagad makukuha eh. So, every time I prepare for the message, I read it. Tapos sabihin ko lang talaga, ito talaga sinasabi ko kay Lord, Lord, paano ko tututuro? Hindi ko maintindihan. Kasi sa unang basa, yung babasahin mo lang, it's just mental. Pero walang, alin dito, Lord? Ano yung mensahe mo sa kanila? Wala pong ganon. That's why I pray to the Holy Spirit. At napapatunayan ko yan, pagkatapos ko mag-pray, and I ask the Holy Spirit to help me, revelation comes. He answers right away. Alright? So, yan po ang importante. No? We need the Holy Spirit. Sabihin nga natin lahat, I need the Holy Spirit. This is God-breathed. That's why you need the Holy Spirit. No? So, the Holy Spirit will inspire us, alright? Will teach us. Siya po ang totoo nating teacher. That's why I do believe ako po ay instrumental lang po. Boses ko lang naririnig nyo, pero ang gumagana sa inyo ngayon ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo bakit ko nasasabi yon? Pag may kausap akong member, sasabihin sa akin, Pastora, di ba sinabi mo? Ganto. Sa loob-loob ko, ang ganda nung sinabi sa kanya. Sa loob-loob ko, hindi ko naman sinabi yun Pero ang ganda, totoo. Revelation. Alright? Alam niyo sino nagsabi nun sa kanya? Holy Spirit. Sabi ko, sinabi ko ba yan? Hindi ko sinabi yan Sabi ko sa kanya gano'n. Pero ang ganda So, saan niya nakuha yun? Tinuturuan siya ng Holy Spirit. So, even as I speak to you right now, there are things, that the Holy Spirit is revealing to you. Amen po? Alright? I want you to be aware of that. I'm just instrumental. I'm just a voice speaking. But it's the Holy Spirit teaching you right now. Amen? So praise God for that. Salamat, Holy Spirit, sa iyong pagtuturo sa amin. We welcome you and we thank you. Amen? Praise God. Come on, let's bless the Lord. Kaya, the day will dawn on you and it's like, sabi dito, the morning star in your heart. Sino ang morning star? Si Jesus. Sino nakakita na ng morning star? Late kayo gumising, ayun, 'di ba? Ang liwanag niyan sa dilim, 'di ba? Gumising kayo ng alas 4, alas 3. Tumingin kayo sa alapaap. Tumingin kayo, meron pong napakaliwanag, no, sa gitna ng kadiliman, meron pong napakaliwanag, very bright na bituin. Yan po ang tinatawag na morning star. So, hinahalin tulad si Jesus sa morning star. Sa madilim na lugar na ito, magkakaroon po ng liwanag. Why? You have received revelation. And it is your truth, it is your guiding light. Sa lahat ng mga may magsasabi sa inyong mga katuruan, o maski chismis man yan. No? So, and since we become judges later on, sabihin natin lahat, I'm going to be a judge.
Ayan. One day, no, sa great white throne judgment, hindi tayong i-judge, tayo ay judges with Jesus Christ. Kailangan practice din. We will weigh carefully the evidences. So number one, kailangan po meron pong eyewitness account. Hindi po pwedeng walang eyewitness. So si Peter, si James, si John, sila po ay mga saksi. So yung pananampalataya natin ay base sa mga saksi mismo. Hindi saksi ni Jehovah. Saksi mismo si James, si John, si Peter, no? So sabi po that ang eyewitnesses po, this always forms the strongest evidence in a case. No? So kung meron po mga nakakapanood kayo sa, hopefully hindi pa kayo napunta sa sa isang, ano ba tawag sa ganyan? Courtroom. Sino nakapunta sa courtroom? Hindi pa ako, thank you Lord. Pero, di ba? Pero minsan nag-a-attend lang tayo, no? Isa sa pinakamalakas ay po yung saksi, no? Yung mga eyewitnesses. So again, those witnesses forms the strongest evidence in a case. At yan po ay si James, si John, alright? Si Peter. Pero bukod sa kanila, meron pa ho mga ibang saksi. Kaya nga po nila na isulat yung mga gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya po nila naisulat yan kasi saksi rin sila sa kapangyarihan ni Jesus. Saksi sila sa buhay ni Jesus. Alright? They witness, ito po ang mga witnesses nila, pakita natin. They witness, babasahin ko lang to, mabilis lang po to. Go to the next please. Ayan. They witness of His healing power and raising of the dead. Ayan, saksi sila dyan. Nakita talaga na hindi to kinuwento lang sa kanila, sila mismo. They witness of His power over nature. Water changed to wine, that's the first miracle. And then controlling wind, the waves, and the fig tree. Nakita nila, kinurse yung fig tree, namatay yung fig tree. Okay, ano pa? Jesus walking on water. Sila mismo. Hindi sila pinagkwentuhan. Sila mismo nakita nila. No? They witness of hearing God's voice. As I mentioned, no, from heaven, ang sinabi po is, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." And what else? Bukod sa mga miracles na ginawa ni Jesus, they witness His death and resurrection. Hindi lang yung kamatayan niya, pati yung muling pagkabuhay ni Jesus. So matibay po ba ang ebidensya? Matibay. Tunay talaga si Kristo ay Panginoon. And not only the 12 disciples or the 11 disciples, but also the 500 people, all right, who witnessed the resurrection of Jesus Christ. Nagpakita si Kristo sa 500, no? So mahirap po na pawalang bisa yung ganong klaseng witnesses, no? So, itong mga witnesses na to, reliable ba sila? Well, alam nyo, sa kultura nila, sabi nila, kwentong ano lang yan, kwentong mangingisda lang yan. Dito po sa Pilipinas, kwentong kutsero. Ba't kaya, no? Makwento siguro mga kutsero. Pero sa kanila, kwentong mangingisda. Sa iba naman, kwentong barbero lang yan, di ba? So, ito po, kwentong mangingisda. Bakit? Ano ba yung mga mangingisda? Kasi minsan nakahuli lang sila ng ganito. Sasabihin na, I once caught a fish this big. Yeah? American style yon at saka sa kultura nila yon, no? So, payabangan sila ng laki ng isda, ganito lang naman yung nahuli nila. So, yun po ang, So, noong una sinasabi, kwentong mga mangingisda lang yan, huwag pinaniniwalaan yan. Okay? At sabi rin nila, maybe it's a conspiracy. So, Zach already taught us about it, yung 4 things that you have to take in consideration. So, sinasabi nila, maybe they got together, nag-usap-usap sila, pag-usapan nila natin ito. Sabihin mo, ganito, ako naman, sasabihin ko, ha. So, dinagdagan na nila ng mga embellishments. Alright? Pero, pag inisip nyo po, ang buong Bible, sinulat ng 40 writers in different times. Alright? Yung isa, AD ganito, isa ganito. Basta, ang separation nila, hundreds, even thousands of years. Hundreds of years, okay? Bible of Old Testament and New Testament, spaced out po yan. Walang messenger, walang Facebook, walang text. Paano sila nagkatugma-tugma? Amen?
Iisa lang po ang pinag-uusapan nila, si Kristo Jesus. Okay? And it's also strange that they would all die for a lie. Sino dito handang mamatay sa isang kasinungalingan? Baka sa katotohanan, pwede ka bang mamatay? Gugustuhin mong mamatay, di ba? Sabi mo, si Kristo ay Panginoon, mamamatay ako para dyan. Pero mag-iimbento ka na si Brother Mike ay Panginoon. Abay, wag na lang, mamamatay ako para doon. Di ba? You will not die for a lie. Amen? Are you getting this? Kaya may kasabihan, hindi tayo masyado familiar, pero naririnig natin, skin for skin, all that a man has, all that a man has will he give for his life. Bibigay ko na buong bahay ko, bigay ko na lahat, pero spare mo lang ang buhay ko. Huwag mo naman akong patayin, lahat na ibibigay ko sa'yo, di ba? Sabi nga nila, pag may robber, bigay mo na lahat, kesa naman yung buhay mo, di ba? Okay? So, ibig sabihin, walang ibibigay ang buhay nila para sa kasinungalingan. But did you know that all the disciples were willing to die for the truth that Jesus is Lord? That Jesus is God. Amen? So, yun po, ganun po katibay itong mga witnesses na ito. Hindi lang sila salita, hanggang kamatayan, handa nilang ipaglaban ang katotohanan. Amen? So, ano pa ang stronger evidence? But much more stronger than all these experiences, according to Peter, is the more sure word of prophecy. Meron bang documents na magpapatunay kung sino si Kristo? So, for thousands of years, godly men, sabi nga natin, as according to Peter, had been writing of the one. Sino pong one na to? Si Jesus, who was to come. They told where he was born. Eksakto po yan sa scripture. Alam nila kung saan ipapanganak. Sa Bethlehem. Di ba? Kaya nga yung three kings hinahanap, di ba? Kung saan yon. And then circumstances of his birth, na isulat din po yan. The city he would grow up in, sa Nazareth. The details of his life and ministry, lahat po yan nasa scripture. Hindi pa pinapanganak si Jesus, meron ng salita patungkol kung paano mangyayari sa buhay niya. Ano pa? His betrayal. Alam po ng scripture, bago pa i-betray ni Judas si Jesus, alright? Kung ano mangyayari, na merong magbe-betray, no? Ano pa? Alam ng scripture, siya ay mamamatay. Very difficult or torture death, no? And then, that he would also rise from the dead or his resurrection. And kung pagsasamahin po natin, ilan po yan na patungkol kay Jesus? 300 details given in the scripture. Is that good document or not? That's a very good document. I mean, I stand here, ewan ko lang kung maka 300 kayo na ipagde-describe sa akin, Pastora, Ann, Bunye, 4 ang anak. Baka kapusin tayo, di ba? Pero si Jesus, 300 details by different people, all prophesying towards Jesus. Matibay ang ebidensya. Amen po ba? So what chance would one man have to fulfill all this requirement? Alam niyo po ba, lahat ng prophecy na nangyari po kay Jesus, nagampanan niya, no? So prophecies regarding the coming Messiah ay nangyari po. Papakita ko po sa inyo by statistics. Ito naman po ay nakita ko lang po sa ating Bible references, which is true. I checked as well, the scripture. Number 1, born in Bethlehem. Nakasulat po yan sa Micah chapter 5 verse 2. Ang ratio para mangyari yan with regard to the Messiah, 1:280,000. Yung chances. Okay? Nakakasunod po ba tayo? I'm just proving to you na matibay po ang scripture. Ano pa? He would have a forerunner. Sinong forerunner niya? Si John the Baptist. Okay? Paano na siya pinanganak sa Bethlehem tapos nagkaroon din ng forerunner? Makikita niyo yan sa Malachi 3:1. And the chances are 1:1,000 people. Okay? And then the same person, nagkaroon ng triumphant entry on a donkey.
Bakit hindi kabayo? Eksakto naman, on a donkey. Bagong-bagong donkey. It's actually a mule, okay? Makikita niyo yan sa Zechariah 9:9. 1:100. Kasi marami naman sumasakay sa donkey. Pero yung magkakasunod na proof yan, no? And then number 4, wounded in hands as result of betrayal. Nakasulat sa Zechariah 13:6, 1 person in 1,000. Yan po ang ratio. Betrayed for 30 pieces of silver. Biro nyo, sunod-sunod na yun, lahat siya ang na-fulfill sa kanya. Zechariah 11:12, 1:10,000 na mangyari po yan. Chances, no, sa statistics. Number 6, silver used to buy potter's field. Yung pong 30 silver coins, yun po ang pinambili ng potter's field. Okay? So, naka-indicate yan. Chances na matupad yan, na fulfill sa buhay ni Jesus, 1:100,000. And then, ano pa? Though innocent would make no defense. Alam niyo po bang hindi naglumaban ang ating Diyos? Hindi lumaban si Kristo? Hindi siya nagsalita? No? For His defense. Nakasulat po yan sa Isaiah 53 verse 7. The chances are 1 in 10,000. And lastly, hand and feet pierced. Psalm 22 verse 16, nandiyan po ang patunay. Please, you go through that. These are scripture that is good if you pay heed to it. Alright? So, tuunan nyo ng pansin yan. Hindi ko yan minimension para lang panlista. Para po pag-aralan natin. Patunay yan kung sino si Kristo Jesus. He fulfilled all the prophecies. Amen? It's good that you pay attention to that. Hindi kayo masascam. Amen po ba? 1:10,000. Okay? So bukod dyan, meron pang prophecies ni Daniel na hindi na ho natin iisa-isahin. Napakahaba po niyan. And then sa modern day time natin, archaeological finds. Ang dami pong archaeological finds that proves that Jesus is true. Alright? And then of course, your own testimony. Diba? Pero sabi nga ni Peter, maski may testimony ako, maski meron akong sariling experience kay Jesus, mas matibay pa rin ang more sure word of prophecy. Kaya pagtuunan po natin yan. I gave you the scriptures, hindi lang para ilista, kundi para basahin natin. Makita na inyong mata na si Kristo ay ang ating Mesiyas, ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen? Amen. Come on, let's bless the Lord. Read those scriptures. Alright? At sa naman po natin yan, nasa cell program po natin. Okay? So, having said all that, di ko na po papahabain, what is the verdict? No? Sa Tagalog, ano ba yung verdict? Sino nakakaalam? Hatol. Ayan. Ano ang hatol? So given the witnesses, the documents, even your experience, sama na natin yan, that you cannot dispute, alam mo, nangusap sa iyong Panginoon. Okay? Do we believe Jesus is the Messiah? Alam niyo, napaka-importante yan sa panahon ngayon. Diba? As you all know, alright, to this very day, Israel, the Jews, has not accepted Jesus as their Messiah. Ang mga Islam naman, alam nila, nababalik si Jesus para iligtas sila, pero hindi naman nila tinatanggap na siya ay anak ng Diyos. Na siya ay namatay para sa kasalanan ng tao. Hindi daw nangyari yon. Okay? But the scripture says it clearly. Malinaw na malinaw po sa salita ng Diyos. Jesus is Lord. Sabihin nga natin, Jesus is Lord. Alam niyo po ba yung Lord na yon is the word curious? Curious. Curious. And curious means God. Jesus is God. He is the Messiah. He is the Savior. At ang sabi po sa Bible, there is no other God but me. Sabi ng Diyos. So, Jesus is God. Paano yung pastora? Son of God din siya? Yes. Kasi alam niyo, yung part na hindi natin maintindihan. 3 yet 1. But soon we will understand that when we come face to face with the Father. They are 3 yet 1. Pastora, bakit may ganon? Bakit ikaw ba? Lahat ng creatures, alam mo na?
Meron ngang hayop, 3 ulo, 2 ulo, di ba? Nakita mo na, hindi pa. Okay? But this, you can see that God said He has a son, He is my beloved son, and yet the Word of God tells us also that Jesus is God. He is the Messiah. He is the one who saved us. He is our Savior, and He is our coming King. So with the scriptures I have given you, yun na po ang sapat na ebidensya ng ating Diyos ay si Kristo Jesus. Amen po ba? Praise God. And if people will question you about your destiny, meron po tayong assurance. In 1 John 5:11-15, basahin po natin sabay-sabay. Ready and go. And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in the Son that He hath. The Son, ba't malito? And he that hath the Son has life. So kung nasa iyo si Kristo Jesus, ikaw ngayon ay meron ng buhay. Buhay na walang hanggan. Amen? It's not based on what you do. It's based on your belief in Jesus Christ. You believe Jesus is Lord at nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Amen? Hindi yan sa gawa mo. Amen? Hindi yan sa kahinaan mo. Lahat yan nakaatang sa ating Panginoon. Panginoong Jesus. The Scripture spoke of Him. At yan na po ang more sure word of prophecy. Praise God. So Father, we thank you that today we have seen Scripture after Scripture that Jesus is Lord. Jesus is God. He is our Savior, our Messiah. The one who will come to meet us in the air and we are raptured. We thank you, Father God, that one day we will see Him face to face, even you, our Father God, and we will know everything. We will know all things, Lord. Maraming salamat, Panginoon. But for now, your Scripture, the word of prophecy is enough proof for us. Enough proof, Lord, that you are our God and we have our living Lord, Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Did you learn something today? Ayan. So again, inuulit ko, yung mga scripture na yon, bisitahin nyo po. Napakagandang basahin. Keep your eyes on that and you will see how Jesus fulfilled all those prophecies on Him, all right, in His life.